Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Estados Unidos tutulong na rin labanan ang signal jamming ng China sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Magtutulungan ang gobyerno ng Estados Unidos at Department of Transportation para magsagawa ng isang feasibility study, na target na mapahusay pa ang water traffic management ng bansa at malabanan ang signal jamming sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng implementasyon ng Vessel Traffic Management System o VTMS na ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ay magpapataas pa sa kamalayan at koordinasyon ng maritime traffic para matugunan ang maritime safety issues. Sa tulong ng Vessel Traffic Management System, mapagsasama-sama ang mga datos at impormasyong makakalap ng advanced sensors kabilang ang radar, automatic identification systems at very high frequency radios para makabuo ng kumpletong image ng maritime environment para sa epektibong traffic management and communication. Mahalaga din ang VTMS hindi lamang para sa pamamahala ng sea traffic kundi magpapalakas din ito sa maritime capabilities ng Philippine Coast Guard. Paliwanag pa ni Secretary Bautista na inaasahang magpapataas sa efficiency ng maritime traffic ang VTMS, sa mga pangunahing waterways at mga daungan at magbibigay ng aktibong monitoring at navigational information para sa mga sasakyang pandagat. Ibinunyag din ng kalihim na nangako ang US government sa pamamagitan ng US Embassy na tutulungan ang DOTR, na pumili ng consultant na magsasagawa ng feasibility study na popondohan ng US sa pamamagitan ng $1 million grant. Matatandaan, una nang kinumpirma ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, na naobserbahan nila sa kasagsagan ng rotational deployments ng mga barko ng PCG at BFAR noong Pebrero sa Bajo de Masinloc, na may mga pagkakataon na gumagamit ng signal jamming ang CCG o hinaharang ang automatic identification signals ng barko ng BFAR na magsusupply noon ng langis, at iba pang supply para sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Muling bumiyahe patungong Melbourne si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., para dumalo sa ASEAN-Australia Summit mula March 4 hanggang March 6, 2024, sinabi ng Chief Executive kasabay din ito sa paggunita ng 50 years ASEAN-Australia relations at batay na rin sa imbitasyon ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. Isusulong ng Pangulo sa summit ang paninindigan ng Pilipinas sa regional and international issues para sa seguridad. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng dalawang main engagements sa gaganaping ASEAN-Australia Special Summit kabilang ang Leaders Plenary at Leaders Retreat. Ayon sa Pangulo, pagkakataon din ito para pasalamatan ang Australia sa suporta nito sa Pilipinas, partikular sa rule of law, para sa UNCLOS at ang paggawad sa 2016 arbitral ruling kaugnay sa West Philippine Sea. Today I fly to Melbourne to attend the special summit to commemorate the 50 years of ASEAN-Australia relations at the invitation of Australian Prime Minister Anthony Albanese. As the first ASEAN leaders level engagement for the year, the summit presents an opportunity to reiterate the Philippines' national positions on regional and international issues and set the tone for ASEAN's dialogue partner summits later in the year. There will be two main engagements with the Leaders Plenary, where we will take stock of ASEAN-Australia cooperation and propose ways forward to further bolster relations, and a Leaders Retreat, where we will exchange candid views on key issues affecting our region and the world. The summit will be an opportunity for the Philippines to thank Australia, ASEAN's oldest dialogue partner, for its unwavering support for the rule of law, for the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award, through timely statements of support as well as through capacity building and academic initiatives to mainstream appreciation of international law. On the sidelines of the summit, I will hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Cambodia and New Zealand to further strengthen our cooperation. I look forward to the opportunity to meet with the Filipino community in Melbourne, as well as to promote Philippine business through the Philippine Business Forum led by our DTI Secretary. I also look forward to the launching of the expansion of the Victoria International Container Terminal, Australia's first fully automated container terminal.
The VICT is a subsidiary of the International Container Terminal Services, Inc., ICTSI, and is a testament to ICTSI leadership as a leading Filipino company in the field of global port management. While I'm in Melbourne, I will deliver a keynote speech to the Lowy Institute, where I will highlight the Philippines' role as an active participant in world affairs and a contributor to the rules-based regional security architecture. This administration continues to ensure that our constructive engagements with ASEAN, our external partners and stakeholders, will best serve our national interest, inasmuch as we promote the region's peace, stability, security, and prosperity for the well-being of the Filipino and all our region. Maraming salamat po. Thank you very much and good luck. Sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa summit sa Melbourne, muling bibigyang diin ng punong ehekutibo ang posisyon ng Pilipinas sa regional and international issues para sa seguridad. Nasa tamang direksyon ang Marcos administration sa patuloy na paghahain ng official protests laban sa mga panghihimasok at panghaharas ng China sa West Philippine Sea, bilang pagpapakita sa buong mundo ng determinasyon ng bansa para depensahan ang ating soberanya ayon kay House Deputy Majority Leader Netali Gonzales. Saad pa ni Gonzales, na tumatayong chairman ng House Special Committee on West Philippine Sea Concerns, na kailangang ipakita ng Pilipinas sa mundo na hindi tayo aatras sa ating claim ang pagiging tahimik aniya sa naturang usapin. Halimbawa na lamang ay magbubunsod sa ibang bansa na sumusuporta sa atin na mawala ng interes sakaling tayo mismo ay hindi magpakita ng anumang interes. Sinabi din ng mambabatas na hindi matitinag ang bansa sa pagpoprotesta sa mga hayagang paglabag ng China sa international law. Inihayag din ni Gonzales na patuloy na gumagawa ang China ng mga provocative action sa katubigan ng Pilipinas at patuloy na binabalewala ang pagkondena ng international community. Iniisip din aniya marahil ng iba na walang nangyayari sa diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China dahil sa katunayan, sa ngayon ay wala pang aksyon na ginagawa bilang tugon sa diplomatic protests na inihain ng pamahalaan. Meron naman kaming plano, no? Kaya lang, hindi naman tuwing magkakaroon. Kasi, for the past month or so, almost every week merong incursion, whether yung ating mga fishermen are being prevented, ito na naman, meron naman ng mga warship. But, nag-hearing kami, but you have to realize also, very limited din ang ang limited din ang nagiging result of our hearing. We can receive briefing. We cannot ako as chairman of the West Special Committee of West Philippine Sea, I don't believe that we can even conduct an investigation in aid of legislation. Kasi paano kung who are you going to to subpoena, to testify from the other side? Di naman pupunta yan dito. We are in close contact with the task force. At palagi naman ang nasasabi sa amin, in the meantime, nagkakaroon naman ng diplomatic protest because while baka some might view wala naman nangyayari sa diplomatic protest na yan because in fact by this time siguro we have already made baka ang dami ng diplomatic protest and wala pa rin talaga action but in the meantime that's what we can do hindi naman tayo pwedeng magpadala rin ng warship natin doon etc. Dahil kasi at least why would atong DFA continuously make diplomatic protests even if viewed by some na wala naman nangyayari because we have to show to the world that we are not relinquishing our claim. Kasi for us to be silent na halimbawa may ginawang ganito, wala na, hindi na natin pinapansin, yung ating mga countries who are supportive of our cause will also lose interest if we ourselves are not showing any interest, then sino pa sila? So basically, kaya rin hindi kami masyado although we are in close contact with the task force of West Philippine Sea, because every time kami maghihiring ng ganyan,
Ganun palagi ang magiging, palaging ganun ang magiging resulta. Kahit na may mag-advocate dyan na sabi, padala tayo ng mga military ship para talaga gusto na makipaggera. Things that, well, our country is also trying to avoid. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.